Breaking news mga kababayan, ito na po ang nagliliyab na balita. Ebidensya sa kasong plunder versus BP Sara, hindi matibay. Sabi po ng isang kilalang political analyst. Talaga mga kababayan, talagang malabnaw pa sa tinitira ni Pader na pulburon. Ang ginagawa nila kay Marcoleta at Sara Duterte ay isang demolition job. Kaya sabi ni Marcoleta, hindi mananaig ang kasamaan. Hindi mananaig ang mga bangag. Hindi maitatago ang kasamaan nyo. Kaya mga kababayan, na ito na po. Durog na durog dito. Talagang sinoplak si Boying Rimulya dito mga kababayan. Ito na po. Kasama na po natin ang isa rin nating suki, si Dr. Froilan Calilong, political analyst at mula po sa University of Santo Tomas, Faculty of Department of Political Science and Graduate School. Good morning po, Dr. Froilan. Welcome back. Welcome back po. Yes, good morning, Christian and Vicky, and good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siguro sir, simulan natin dun sa tanong na ang Vice President nga ba ay immune from suit? Kasi may mga nagsasabing oo, may nagsasabing hindi. Ano po ba talaga yung final? Well, actually, this opens a lot of questions, no, for a legal debate primarily, no, kasi nga unang-una sa ating constitution, ang talagang meron lang immunity from suit, no, is the president, no. Yun yung tinatawag nating executive immunity from suit, and itinalaga to ng ating saligang batas primarily para nga hindi mabother yung ating pangulo, no, from the doing his function and his job, lalong-lalo na kung may mga criminal and mga administrative cases that will be filed against him, no. The same though does not really apply to the vice president, although the vice president is an impeachable officer, and that the postulation is that kinakailangan muna siyang matanggal, no, through an impeachment process before criminal charges could actually be filed against him or against her. The reason primarily is because we don't want to use criminal allegations or criminal accusations as a political weapon against a sitting impeachable officer. So primarily yun yung yun yung dalawang schools of thought basically dito. Pero sa punto kasi na nangyari nga nitong pagpa-file nung usapin ng plunder recently by several civil society groups, I think what they're trying to demonstrate here is the idea na kahit impeachable officer yung ating vice president, inunahan nila, no, na pag-file ng plunder case to actually create the narrative and the optics that they really have a strong case against the president, against the vice president, and unfortunately, no, kung titignan natin kasi yung kanilang allegations, primarily I think it's concentrated on plunder, no. Medyo mahirap kasi itong plunder case because lumalabas kasi when you say plunder, kailangan yung kinakasuhan natin mas been able to actually amass ill-gotten wealth amounting. O yan mga kababayan, kasi nga yung si Madriaga talaga talagang nagmamadali. Ang abogado niya si De Lima. So ngayon mga kababayan, nasuplak po itong si De Lima, sinuplak pa ni Marcoleta na hindi matibay at walang malabnaw itong kaso kay BP Sara. Gaya ng impeachment mga kababayan, napakalabnaw, labag sa batas. So ang inuuna nila De Lima, itong si Sara. At naglutangan ng mga pari, ng mga polboronic, at isang bagman na nagpakilala, ay walang kasustansya, walang kalatoy-latoy mga kababayan ko. Kaya sabi ng political analyst, parang walang kalatoy-latoy, hindi matibay, parang hindi din kakagatin ng taong bayan kasi nga wala talagang planado O tignan nyo po yung mga komento. Di matibay. Ayan, galit na galit yung mga loyalista na tatanga-tanga. Ayan, yung pari nyo. Nagpupulburon pala. Loyal pa rin.
Loyal na loyal pa yan. So eto po, di matibay isang signature pa lang nang nakatanggap. CF malaking questionable na. DDS ata yan nagsasalita kaya ganun na lang sinasabi. Nako mga loyalista nga ito. Na-check lahat ng DDS. Talking points mukhang dito yata galing yung mga sinasabi ng mga trolls na paulit-ulit. Ako, pro Duterte naman yan, guess. Syempre, alangan naman loyalista lang yung mga ini-interview ng paano sila kikita, walang manonood sa inyo. Pro Duterte, syempre. Basta nasa katwiran, pro Duterte yan. What the heck? What topic is this guest discussing? Can he realize that the bulk of the evidence was actual evidence that the AMLAC might use and ask banks to open her bank account? Nako, mga loyalista nga. Lumilipad na naman ang isip. O ito po, tuloy natin. To 50 million pesos, no, at the very least. Ang problema lang dito kasi do sa final nila na plunder na kaso na yon is yung allegations pa rin nila is about the confidential fund, no, that was used by the office of the Vice President and the Department of Education, na kung titignan natin ay hindi personal kundi institutional, no. So yun yung medyo tinitignan ko rito basically regarding the evidences that they actually have. Oo. Sir, doon lang muna ako sa pagfa-file ng kaso. So, pwedeng ituloy ng ombudsman, pero you see na magiging madugo. Kasi, sabi nyo nga po, impeachable official siya. So, parang ano lang naglalaban yung dalawang konsepto. Impeachable official siya, so dapat after siya ma-impeach. Pero at the same time, she is not immune from suit, or any vice president is not immune from suit. Yeah, that's the reason. No? So ang mangyayari kasi dito, Victoria, maaaring yung mga kaso, no, na na-file sa kanya ngayon, pwedeng magamit later on for possibility of filing a stronger impeachment case, no. So kumbaga parang you're already paving or clearing the path towards that, no, or leaning towards the possibility. Pero yung kasing yung ombudsman kasi, we need to understand, ang gagawin lang naman talaga niya basically dito is preponderance at saka yung pagtingin dito sa mga preliminary evidences, and if the ombudsman feels that there is a strong case, then saka siya mag-elevate ng kaso, no, either to the Sandigan Bayan, or if it's going to be an impeachment, pwede niya rin itong i-transmit sa Congress, no, so that they will be able to have a stronger case build up. O, kita nyo mga kababayan? Yan yung mga political analyst na nakakaintindi. Hindi yan DDS. Naku po. Sinasabi nyo lang, pag nasa katwiran, DDS na walang ganon. Itong political analyst na ito na si Sir Froilan, magaling ito. Magaling magtimbang-timbang ng mga issue. Hindi ito bias na komentarista na political analyst. Kayo mga loyalista nga, huwag kayong ogag-ogag na babangag-bangag. Yan ang sabi ng komento. Hindi ko sinasabi ha. Kahit na ganun na. Mga kababayan, nakakabwisit kasi ang mga loyalista nga na ito eh. Kahit baluktot na at kita nyo yung pari nyo. Oy, hindi ko nilalahat ng mga pari ha. May mga pari na mababait. May mga pari na matitino, hindi gaya nitong si Father Flaviano na galit kay Inday Sara na nagsampa ng kasong plunder. Isipin nyo, ayan ang BP Sara, sinabing isang fishing expedition na naman ang ginagawa ng mga ngagba, Dilawan at Pinklawan. Sama-sama na kayo kasi takot na takot kayo sa pagdating ng panahon sa 2028. Your end is near. 'Di ba? The end is near. Ayun, kumakanta na, mga kababayan. Takot na takot kay Sara. Tuloy pa natin. Tignan niyo si Delima. Takot na takot din kasi nga alam niya na pag hindi niya ginawa ito, nako po mga kababayan, it's bad when Sara Duterte become the President of the Philippines. There will be
a law and order, especially when you're bad, when you're in the alignment of the bangag. Nako po, mga kababayan ko, when you're in the pack of the bangag, you're in trouble because of Sara will make the decision to eradicate all the pulboronic in the country. Nako po mga kababayan, napa-English tayo. Pasensya na kayo, Carabao lang tayo. But you see the logic there. Nako po. Against the Vice President. So primarily yun yung trabaho rito ng Ombudsman. And I think naman titingnan naman itong maigi ng ating Ombudsman and whatever ang gagawin niya rito, no, kung ifa-file niya sa Sandigan Bayan or sa Congress, I think that will be within the power naman talaga ng ating Ombudsman. So pwede palang yung ganong track na pwede ring ipasa ng ombudsman sa Kongreso, at kapag ipinasa nila sa Kongreso yun, Doc Froilan, in the form of impeachment complaint ba siya? Ganun ba ang lalabas doon? Yeah, actually, this will be supplementary evidences, no, for the possibility of filing an impeachment complaint against the Vice President mainly. So, yun nga, ang nakita ko kasi rito is primarily yun nga yung optics, no, and the narrative that they would like to create is very very obvious, no, especially yung mga napakaraming papel, no, na mga sinasabi din ng evidences. Pero hindi ko kasi makuha dito is that kung plunder ang fina-file nila na kaso, no, why are they asking, no, the Vice President to actually open up yung kanyang bank accounts? Kasi when you file a criminal case like plunder, the burden of proof actually rests upon the people who are filing it, no? So in short, dapat may ebidensya ka na to begin with, no? And ang nangyari dito, parang they're asking the Vice President to submit, no, yung kanyang bank account so that magiging stronger yung case nila. So in short, parang nag-file sila ng plunder pero parang it's based mainly on a guess that the Vice President may have actually amassed ill-gotten wealth for herself in the form of in line with her confidential funds. No, in short, wala pang malinaw na justification. So maganda to, no? Actually, yung ginawa nila to get the attention. If the goal was really to get the attention, I think they were able to do so. If the goal was actually to substantiate yung path nearing towards the filing of another impeachment, then I think it's also good. Pero kasi ang Alam nyo, magaling itong si Froilan, Dr. Froilan, na political analyst. Hindi po ito DDS, mga kababayan. Ito, nasa neutral po siya. Babanatan niya kung mali. Pupurihin niya kung tama. Tignan nyo si Sara, pinupuri niya. Kasi nga, walang credible evidence ebidensya sa kasong plunder versus Sara Duterte, hindi matibay. Parang pulboronic lang, napakarupok. Pagka loyalista ka, guilty, ganun kayo eh. Sinisira nyo pati si Marcoleta. Susi kayo ng susi. Ano? Paano yung mga magnanakaw ng trilyones? Oy, maggising kayo mga loyalista. Hoy, loyalista! Loyalista, gising! Patulog-tulog ka sa pansitan, bigyan ka lang ng pansit, okay ka na. Magising kayo sa katotohanan. Tignan nyo yung pari. Hindi ko lahat nilalahat ang pari. May mga matitinong pari. Pero ito, isuka nyo ito. Kayong mga loyalista, huwag kayong bubulag-bulagan. Huwag kayong tatanga-tangahan. Ano yun, loyalista yan? Para matawag na loyalista kahit ninanakawan na. Loyalista yan pa din. Polboron yan. Tignan nyo yung pare. Na yung si Father Flaviano, tignan nyo ang ginawa niya. Magsisimba ba kayo kung ganyan ang pari nyo?
tahimik sa flood control, pero kay Sara, gising na gising ang diwa. Dilat na dilat ang mata. Nakakala mo, laging puyat. Laging batak ang mata. Lumulo ang mata. Nangingitim. Pangiwi-ngiwi ang bibig pag nagsasalita. Tumatalsik ang laway. Ano, mga loyalista, gumising kayo. Maligo kayo, maligo kayo para mahimasmasang kayo. Na itong pinaniniwalaan nyo ay talagang isang kapulburo nun. Ano yun? Isang katangahan. Magising kayo sa katotohanan. Itigil nyo ang pagiging panatiko nyo. Tumulong kayo sa bansa. Linisin natin. Kumampi kayo sa katwiran ng katotohanan. At ang nakasulat sa Biblia, gisingin nyo ang mga diwa nyo. Maligo kayo ha. Maligo kayo nang mahimasmasang kayo. Loyalista pa rin kayo. Gumising kayo, pati mga vlogger na loyalistang bangag. Gumising na kayo, gumising na. Hindi na maganda itong ginagawa nyo. Kita nyo ang ginagawa kay Sara. Kaso dito, kaso doon. Kita nyo yung isang nagpapakilalang bagman. Wala hindi matibay Tatawanan lang kayo ng taong bayan. Si Dilima naman, agad-agad, sige pag-aaralan ko. Mukhang matibay ang ebidensya. O, kita nyo, matibay agad, di pa niya napapag-aralan. O yung mga civic society, itong si Magno na ito, na kung ano-anong mga kinakaso, kita nyo, ebidensya sa kasong plunder ni versus Sara, hindi matibay. Nako, gumising nga kayo sa katotohanan na hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan kasi nga si Sara ay isang matino, hindi korap. At yan ay nakatakda na sa mga tadhana na siya ang maging presidente at uupo sa palasyo. Either makauwi si Tatay Digong or hindi, nakatadhana na, nakahula na. Yan ang hula ni Berting Labra. Mga kababayan, hula lang yan ha. O mga loyalista, galit yan. Galit na galit yan. Kayo, lagi nyo sinasabi mga DDS, DD shit. Walang utak. O ano tawag sa inyo? Walang bungo. Kayo ang walang utak. Huwag nyong menos ang mga DDS na mga supporter ng mga Duterte kasi mas matitino sa inyo. Gumising kayo, maligo kayo ha. Nanggigigil ako Sasabihin nyo, pag pinagtatanggal ko si Marcoleta, wala ako sa katinuan, kayo matino kayo. Hindi ako galit sa inyo. Galit ako kasi iba na ang takbo ng isip nyo, lumulutang din kayo. Pasensya na po kayo. Nasa katwiran lang po ako, mga kababayan ko. Hindi ako galit sa inyo, mga loyalista. Galit ako dahil sa baluktot nyong paniniwala. Loyalista yan. Panatiko yan. Tignan yung mga loyalista. Ano ginagawa nyo? Wala. Nakipagkampihan kayo sa Pinklawan, Dilawan? Wala na kayo. Hindi na kayo papakinggan. Tignan nyo yung isa, tatakbong presidente. Wala namang dating. Yung isa din na Bendalo, kapatid de Bendalo, tatakbong vice-presidente. Nako, titibagin lang kayo ni Marcoleta at Sara. Wag nyo nang ituloy. Okay? Kung ano nung ginagawa nyo pag flood control, tahimik kayo. Pero pag sa away mag-asawa, ang gagaling nyo. Vlogger yan? Kukulit
ang tinitingnan dito ng ating mga kababayan mainly yung tinatawag nga natin na selective outrage, no? Kasi kung titingnan natin, the group actually, though they filed a case against the vice president, I think they are very very silent on the other allegations of massive corruption, systemic corruption against the president, no? Kasi kung ito talaga ay masasabi natin na talagang patas ang pagtingin nila, no, at ang kalaban talaga nila rito ay corruption at hindi lamang yung isang institusyon o yung isang tao. I think O nakita nyo, Father, paano maniniwala sa iyo ang taong bayan kung ikaw ay nagpupulburon? Mukhang last na batak mo na yan kasi takot na takot ka kay Sara Duterte na maging presidente. Kasi nga pag yan naging presidente, mas matapang pa kay PRRD yan. Magiging leon yan. Naku, lahat kayo. Pasensya na po kayo. Yung mga gumagawa ng katarantaduhan, magbago na kayo. Tignan yung ginagawa kay Sara, pinagkakampi-kampihan. Pati si Marcoleta, dinudurog kung ano-anong kaso ang ginagawa sa sose-sose. Pero kay trilyones ang ninakaw nyo. Kayo mga selective justice kayo. Tignan si Father Labiano. Sinong hindi mabibisit dito? Kung ako Katoliko, mabibisit ako dito sa paring ito eh. Magsisimba ka ba pag ito ang pari na magsesermon? Gumawa kayo ng tama. Layuan ng kasamaan. Pero nakikita mo, batak na batak. Iiwan natin ang kasalanan. Bawal sa langit yan. Amen. Sabi ng mga loyalista. Batak na batak din ba kayo? Loyalista yan, sabi ni Father. Nakangiwi pag nagsesermon. 17 years. Na nagpupulburon. Isipin nyo mga kababayan, saan ka nakakita? 16-year-old pa lang. Naging pari. Nung pari siya, gumaganon siya hanggang ngayon, mga kababayan. Saan ka makakakita ng ganito mga pari na paniniwalaan ng mga Katolisismo? Ikaw ba'y gaganahan na magsimba sa simbahan nyo pag itong paring ito ang nagsisermon na sasabihin niya magbagong buhay tayo? Sabi naman ng loyalista, yes, Father! Batak na! Oh. Masakit bang katotohanan? Kayo, pag nagko-comment kayo, tindi nyo eh. The Wonder, baliw ka na. Ba't pinaniniwalaan mo si Marcoleta? Sinungaling. Ano naging sinungaling? May ninakaw ba si Marcoleta? Si Sara, may ninakaw ba? O sige nga. Mga kababayan ko na masasabi nyo dito. Mag-comment kayo, lalo yung mga loyalista. Sige, magsimba ba kayo pag si Father? O hindi ko nilalahat ng pari ha. Maraming pari na mababait. Pero itong paring ito, nako po, itakwil nyo. Galit na galit si Papa sa Roma. Napanood niya yung video natin, sasabihin ni Papa, isibakin niyang pari na yan. Sibakin yan. Sa simbahan na yan, Ayaw ko nang makitang mag-sermon-sermon yan tapos ngiwi ang bibig at batak na batak ang mata. Kala mo laging nagpupuyat. Kala mo laging may papuntang lamay, kape ng kape. Mga kababayan, matutuwa ba kayo pag ganyan ang magse-sermon? Tingnan nyo mga kababayan, napakita ko sa inyo. Ito si Father. Pakita ko lang sa inyo. Ito si Father. Tignan nyo si Father. Ito po. Tignan nyo ito si Father. Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability.
hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. O, tuwang-tuwa naman yung mga kasama nyo. Parang nakabatak din eh. Tignan nyo yung iba ha. Mga kababayan, tignan nyo ito po. Ito, tignan nyo si General Bato. Papakita ko lang ng konti. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po o O mga kababayan, hindi ko na ipi-play ng buo. Kasi bawal kasi yan eh. Para limit lang yung scene. O nakita umamin. Umamin si Father. Father! Ako po, itatak-takwil nyo na ito. Itong pare na ito, nag-file ng case kay BP Sara Inday para sa ombudsman. Napaka-obvious naman kung anong plano ninyo. Nako, Father. Parang lumulutang ka pa. Mukhang nasa heaven ka, Father. Inamin niya na nagpupulburon. Ako po, suga pa. Father, magturo ka na lang ng kabutihan sa mga tao. Huwag ka nang makialam sa politika. Iyan. Nakikiano ka sa politika kasi pinabulsahan ka ng bilyones din siguro ito. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Anong sinasabi ng mga komento? Tingnan nyo po. Oh my God, kaya pala gusto niya mga pamilyang agban. Ako po. Diyos mio Marimar, pare ka pala, kakahiya ka, Father, ayoko nang magsimba. Nako po mga kababayan ko. Yan po ang mga sinasabi ng komento. Yan lang ang ating pasabog. Isang like, isang share po at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Suportahan po natin si Marcoleta. Suportahan natin ang katwiran. Ipagtanggol natin ang karapatan ng taong bayan. Huwag sa kadiliman o kayo mga loyalista ha, gumising na kayo, maligo-ligo kayo ha. Para may himas-masang kayo. Kasi baka mamaya sa pagiging loyal nyo, wala na. Lutang na rin kayo. Okay? Hindi ako galit sa inyo. Galit ako sa paniniwala nyo. Kasi sabi nyo ako bayaran. Anong binayad sa akin? Naniniwala lang ako sa mga katwiran na ginagawa ni Marcoleta at Sara Duterte. Okay? Bring him home. Bring him home. Bring him home. O, galit na naman kayo. Bring him home. Kinigigil nyo kasi. Okay? Mga kababayan, comment nyo saang lugar po kayo. Anong location kayo? Abroad man o domestic kayo? International man? Comment nyo po. Re-replyin ko isa-isa. Salamat po mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.